Okay, tayo manalangin. Aming Diyos, kami nagpupuri sa inyo at binibigay muli ang gabing ito para sa amin pong pagbubulay-bulay ng iyong salita. Gabayan mo kami, o banal na Espiritu, hiling namin ang inyong tulong upang magbigay ng kaliwanagan sa mga aming aaralin. Lord, sa iyo lang ang kapurihan. Ito ang aming samudalangin kay Kristo Jesus. Amen. So tayo ngayon ay nasa Matthew chapter 5 verse 33 hanggang 37. So ito naman ang patungkol sa mga oath o yung mga panunumpa. Sabi dyan, again, you have heard that it was said to the people long ago, do not break your oath, but fulfill to the Lord the vows you have made. But I tell you, do not swear an oath at all, either by heaven, for it is God's throne, or by the earth, for it is his footstool, or by Jerusalem, for it is the city of the great king. And do not swear by your head, for you cannot make even one hair white or black. All you need to say is simply yes or no. Anything beyond this comes from the evil one. So tayo ay naroon pa rin sa Sermon on the Mount. So kasama ito sa mga tinuro ng ating Panginoon. At dito sa usaping ito ay kinote ng Panginoon ang mga salitang ito patungkol sa mga prohibition sa false vows and other oaths. At yan, makikita natin yan sa Deuteronomy 23:23. Okay? Pupuntahan ko lang sandali para ating makita. So sa Deuteronomy 23:23, ang sinasaad ay ito. Whatever your lips utter, you must be sure to do, because you made your vow freely to the Lord your God with your own mouth. So kapag meron kang pinangako, ay dapat mong tuparin dahil nga mismong ang Diyos ang siyang nakakita at nakarinig nito. So nung binabanggit ng Panginoon ang mga katagang ito ay maaring ang kanyang pananaw ay nandun pa rin sa Ten Commandments. Okay? Kagaya ng ating naaral nga sa Matthew 5, yung verses 21 hanggang 27, patungkol nga dito sa murder, sa adultery, okay? At dito ngayon, ang kanyang binibigyan ng reference ay walang iba kundi ang third commandment. Yung thou shalt not take the name of the Lord your God in vain. So may correlation or mayroong pong connection itong panunumpa o pagvavow sa ika-third na commandment. Kasi nga yung false oath, yung mali or hindi pagsunod sa mga panunumpa, okay, ay parang pinalalabas mo na nakakaya mong sabihin ng isang bagay na hindi mo naman gagawin. Hindi na po natin kinakailangan pang sambitin ang pangalan ng Diyos
para sabihin natin we are putting the name of the Lord your God in vain, but rather yun lang pagsisinungaling na ito ay lalapastangan mismo sa pangalan ng ating Diyos. Sapagkat yung panunumpa o yung pag-take ng oath nung ancient times ay laging dinidefine ito na merong isang mataas na supernatural being na nakakakita. Whether they are believers or non-believers, they believe that somebody high up there sees this particular giving of vow o yung panunumpa. Kaya't yung hindi pagsunod o yung pagbe-break sa oath was a dangerous thing. Sapagkat sa mga society nung panahon na yon ay meron silang kaalaman or ang kanilang pagkaintindi is that kapag hindi mo nasunod nga yung mga oath na yan, ay may mga nakalakip na mga curses o sumpa na itong mga super beings na to, na sinasabi nila mga deities, yung mga Diyos-Diyosan nila, okay, sa mga hindi mananampalataya, ay magbibigay ng karampatang parusa kapag hindi nila nasunod. Kaya may takot ang mga tao noon sa panunumpa sapagkat alam nila na mabigat ito. Hindi kagaya ngayon, ang mga tao ay parang ang bilis mangako pero laging napapako. Ganyan. So, ang punto po ng Bible dito sa mga prohibition na ito ng panunumpa. Ang pinakapunto is that magsabi ka ng totoo. At kung anong yung mga pinangako ay dapat gawin mo. Makikita natin sa Old Testament na may mga inapprove na mga panunumpa. Okay, gaya dyan sa Numbers 5:19-20. Ating titingnan kung ano yan. Numbers chapter 5. 19-22. Sabi diyan, then the priest shall put the woman under oath and say to her, if no other man has had sexual relations with you, and you have not gone astray and become impure while married to your husband, may this bitter water that brings a curse not harm you. But if you have gone astray while married to your husband, and you have made yourself impure by having sexual relations with a man other than your husband, here the priest is to put the woman under this curse. May the Lord cause you to become a curse among your people when he makes your womb miscarry and your abdomen swell. May this water that brings a curse enter your body so that your abdomen swells, so your womb miscarries. Then the woman is to say, Amen, so be it. So, yung mga yan, nung unang panahon ay pinayagan, inalaw na mangyari dahil nga isa itong senyales na ang pag nasa loob ka ng kongregasyon ng Israel, kapag ikay Israelita, sa kang Hebreo, pag ikay nagsisinungaling, at ito ang tinutukoy dito is yung pagiging unfaithful nung asawa. At ito lalabas sa pamamagitan nga nitong mga
binanggit yung tubig na sinasabi, at sabi nga magsweswell yung iyong tiyan. At darating pang punto na magkakaroon ka ng miscarriage. Yan. At tinatanggap naman ito ng mga kababaihan noon. Nag-amen sila. Now, kung hindi totoo yung paratang, ay walang mangyayari sa iyo. Yan. Pero, ang gustong ipunto rito ng ating Panginoon ay hindi yung misteryoso or mystical na kapamaraanan, but He is going beyond the law's letter, dun sa mga letra ng batas. Hindi lang ito yung kung ano ang sinasaad ng batas, gaya ng ating inaral patungkol nga doon sa adultery, di ba? At saka doon sa divorce. Hindi lang ito yung external na susundin mo, itong nakasulat sa batas, bagkus ano yung intensyon. Ano ba yung intensyon kung bakit binanggit ito ng ating Panginoon? O bakit ito ay naroon sa batas? Okay? So, hindi ang punto nito more doon sa panunumpa ay masama. Okay? Gaya ng mga motivasyon din na ikaw ay mag-i-indulge dito, ikay papasok dito sa mga panunumpa na darating ang panahon hindi mo naman pala susundin. Ang punto ng ating Panginoon is magsabi ka ng totoo. Tell the truth. Yan. So, yung posisyon ng ating Panginoon dito ay hindi buong makikita natin na very unique, sapagkat nung unang panahon pa ay talagang sinusunod na ito. But may mga Hudyo na nagbibigay ng babala patungkol nga dito sa pag-o-oath taking. Okay? Noon, kanilang tinatanggap na kapag ka nanumpa ang isang tao, okay, sa pang-araw-araw na buhay, dahil nga halimbawa ikay may bibilhin doon sa palengke, at ngayon kulang ka ng pambayad, ikaw ngayon ay mangangako doon sa bibilhan mo, sasabihin mong ako babayaran ko ito bukas. Hindi ko makakalimutan yan. So, yung mga yan ay tinatanggap ng mga Hudyo na yan ay salitang tawag dito, yan, ang salitang ay katanggap-tanggap na. So, ibig sabihin, it's like two people agreeing and tutuparin nila kung ano yung mga nakasaad doon sa agreement. May grupo noon na ang tawag sa kanila ay mga Essenes, Essenes, na kanilang ina-avoid yung panunumpa. Okay? Except doon sa pagsama sa kanilang sekta. Okay? Yun lang, doon lang sila nanunumpa pagka sila sasama sa kanilang sekta. Parang tayo, kapag tayo graduate o nakapasa sa board exam, tayo nanunumpa. Okay? O tayo rin ay nanunumpa sa ating watawat nung tayo ay nag-aaral sa elementary at high school during the flag ceremony. Pero sila ay ayaw nila, ina-avoid nila itong oath taking. Sabi nga ni Josephus, si Josephus ay isang historian na sinabi niya na ang mga Essenes ay pwede mong pagkatiwalaan sapagkat yung salita nila ay mas sigit pa doon sa panunumpa. Okay? Kaya makikita natin na si Jesus at itong mga Essenes na to, ang kanilang intensyon malamang ay kagaya ng kay Pythagoras. Si Pythagoras ay isang mathematician nung panahon nung unang tawag nito, I think in the first or early centuries.
AD na sinasabi na yung salita na binibitawan ng isang tao na may conviction ay hindi na kinakailangan pang tumawag ng mas nakakataas na supernatural being para mag-witness. Ibig sabihin na ang salita ko ay is as good as true. Okay? So parang kasabihan nga, my word is as good as cash. Ibig sabihin, kapag mayroon akong utang at sinabi kong babayaran ko yan. Yan. So the point of this passage na ating inaral ay walang iba kundi ang integrity ng isang tao. Okay? Let your yes be yes and let your no be no. Okay? So makikita natin dyan na besides tayo nagkakaroon ng right hand na oath-taking kapag meron tayo ng mga sinusumpaan. Pero ang mga Hudyo nung araw, dahil lang sa ayaw nilang masambit ang pangalan ni Yahweh o ayaw nilang madamay si Yahweh doon sa kanilang panunumpa, ay kanila ngayong ginagamit ang kanang kamay para sabihin na sila'y nanunumpa. Para kung sakaling hindi nila matupad yung kanilang sinumpaan, ay ang kanilang nasa isip is at least hindi ako nanumpa kay Yahweh. Yun. Pero ang problema doon is ang Diyos, sabi nga, siya ang nakakakita ng lahat. Okay? Siya ang talagang sinusumpaan ng kahit sino man, whether siya ay believer or unbeliever. Yung mga tayo nung bata tayo, ang hilig natin magsabi nung di ba? Pexman, yung mga ganyan. Cross my heart. Okay? Mamatay man si Batman. Okay? O, mamatay man ako, yung mga ganon. Cross my heart, swear to die. Ginagamit natin yan na para lang sabihin na tayo nagsasabi ng totoo. Pero ang totoo niyan is nagsisinungaling tayo. Ginagamit lang natin yun para tayo paniwalaan ng mga nagtatanong sa atin or yung umuusig sa atin para nang sa ganun mabaling na sa iba yung kanilang mga bintang at hindi na sa'yo. Okay? Pero sabi nga, kahit ganun pa man, sabi nga, ay ang Diyos pa rin ang witness. Kaya nga, let your yes be yes and let your no be no. Now, hindi ko sinasabing wag na tayo oath taking o mag-vow or manumpa. Hindi naman sa ganun. Pero ang punto nito is that lahat ng mga panunumpa na ating gagawin o gagawin man ng isang unbeliever, ang Diyos, siya mismo ang unang witness at siya ang nakakakita. Kaya sabi nga, whether mag-swear ka or hindi, better na lang na sabihin mo kung yes ba yan o no ba yan. Because sabi nga, kung hindi mo rin lang pala tutuparin at ikaw ay magsisinungaling lang, sabi nga, ano pang silbi nung panunumpa mo? Sabi nga, everything that is of the yes and the no is of the evil one. Sabi nga ng ating Panginoon sa ating aralin. Okay? So, tayo, kapag meron tayong, say, ka-meeting, okay, yan, tayo, tatamaan tayong lahat dito. Alas 8, usapan, kung darating, 8:30 o 9. Okay? Ang mga foreigner, ayaw ng ganyan. Pagka may meeting, dapat eksakto. Pero tayo, mapagbigay tayo. Bakit? We call this as Filipino time. Okay? Maghihintayan. Ganun yata ka-patient ang mga Pilipino. Okay?
But sa totoo lang, dapat kung meron tayong sinabing oras na tayo magkikita, ay dapat impunto nandun tayo sa usapang yun. Okay? Yan. So, with or without oath, God is our witness. So, the issue is not yung panunumpa o yung oath, but of telling the truth. It's our integrity. Gaya ni Paul, he made a vow. At nung na-fulfill niya yung vow, kanya nang itong pinutol at nag-shave na siya ng buhok at sinabi niya na meron siyang kumbaga tapos na yung kanyang ginawa. So, kung tayo ay merong sinabi, wag na lang natin sabihin na ako'y manunumpa, kundi yes, ako'y pupunta, okay? No, hindi ko gagawin. Ganun na lang. Para lang sa ganun ay at least hindi ka mapapasama. Okay? Si Jesus mismo, ang ating Panginoon, nung siya ay naparito sa lupa, nakita natin na ang kanyang misyon ay ang iligtas ang sanlibutan sa kanyang kasalanan, kaya kanya itong sinunod. Makikita natin na yung unang panawagan na yan ay sa bayan ng Israel, sa lumang tipan. Sila ang inatasan ng Diyos na maging mga tao ng ating Panginoon, ang ating Diyos, at sila ngayon ang magbabahagi ng pangako niya na siya ay tatawag ng mga tao patungkol sa kanyang kaharian. Pero nakita natin, naging selfish ang mga Hudyo. Akala nila sila lang, so mga kapwa Israelita lang. Hindi nila pinaabot sa mga hentil. Yung pala, bubuksan ito ng ating Panginoon dahil yan ang kagustuhan niya at yan ay pangako niya kay Abraham noon pa. At ito na nga, sa katauhan ng Mesaya, makikita natin siya na tunay na Hudyo, tunay na Israel, okay? Tunay na anak ng Diyos. Ang kamalian ng mga Israelita, ang kanilang pagkabagsak o failure, ay yun naman ang katagumpayan ng ating Panginoon. Na hanggang sa kahuli-hulihan, hanggang sa siya'y magtungo na sa krus ng Kalbaryo, ay kanyang tinupad ang kanyang sinumpaan o pangako sa ating Diyos. Siya ay nabayubay, namatay sa krus para sa kasalanan ng sanlibutan. Kaya nagkaroon tayo ng kaligtasan. Kaya tayo ay dapat magpasalamat, tayo ay dapat magbunyi sapagkat binigyan na ng ating Panginoon ng way o daan para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. At yan ay sa pamamagitan niya. Okay? So, I hope and pray, sabi nga, na tayo, sabi nga, when we make a vow o yung mga promises to God, ay wag natin mamaliitin ito. It is a severe offense. Okay? Alam natin kung ano ang nangyari dun sa Acts 5. Puntahan natin para makita natin sa Acts 5. So ito ang warning ng ating Panginoon. Mabuti hindi niya na ginagawa sa panahon natin, pero andyan yan sa Biblia, kaya yan ay isang warning para sa atin. At yan ay yung chapter 5 verse 1 to 11, hindi na natin babasahin, pero yan ay patungkol kay Ananias at Sapphira. At ano ang kanilang sinabi sa mga apostoles? Sinabi nila na, oo, yan nga ang pinagbentahan ng aming lupa. At lahat ay binigay namin dyan sa gawain ng Panginoon. Yung pala, hindi nila binigay lahat. Okay?
kumbaga nagtira sila para sa kanila. Pero hindi yun ang kasalanan. Ang kasalanan ay ang pagsisinungaling sa banal na spirito. Hindi naman sinabi na kailangan ibigay nyo ang lahat. It was still at your disposal to give. So ang kasalanan dito, hindi yung pagtatago, kundi yung pagsisinungaling sa banal na spirito. Na akala nyo, hindi ba kayo mabibisto ng banal na spirito na sinasabi nyo, binigay nyo lahat, yung pala hindi? How can you lie to the Holy Spirit? Sabi ni Peter. At ano ang naging judgment sa kanila? Sa madalit salita, sila mismo ay pinatay ng Diyos. Okay? Kaya't nagkaroon ng pagkatakot sa buong grupo ng mga Kristiyano nung panahon nila Pedro. Okay, the early Christians. At dahil sa pagkatakot na ito, imbis na kumonti ang dami ng mga mananampalataya, naparami pa. Marami pa ang napasama. Okay? At nagkaroon ng pagkatakot, pero marami pa rin ang mga naligtas dahil doon. Bakit? Nakita nila ang kapangyarihan ng Diyos. Nakita nila ang katwiran, ang katotohanan mismo ng mga sinasabi ng mga apostoles patungkol sa ebanghelyo ng ating Panginoon. Kaya dito, I hope and pray na wag na tayong dumating pa sa punto na tayo'y mape-penalize dahil sa hindi natin pagsunod. Gawin na natin yung dapat gawin. Let your yes be yes and let your no be no. Okay? So wag kang manumpa, wag kang mag-vow kung hindi mo rin lang kayang gawin. Okay? So at least hindi ka magkakasala sa Diyos, at the same time hindi ka rin makakasama sa ibang tao, okay, na umaasa sa iyo. So I hope marami tayong natutunan dito, at dito na po tayo magtatapos sa aralin na ito. Magandang gabi po sa inyong lahat.